What's up guys? Magandang umaga sa inyo. At ito na nga yung aking pinakahihintay na starter switch domino. Kung napanood nyo yung una kong video, maintindihan nyo kung bakit ako nag-video ulit ngayon. Kasi yung dahil nga dun sa stock switch ng Honda Click masyadong malapad. So hindi siya accurate dun sa quick throttle. So ito yung quick throttle natin, yan. Kasi pag ikinabit nga yung quick throttle, masyadong mahaba yung yung throttle housing ba tawag dito, basta yun na yun. So ngayon i-install natin, titingnan natin kung ubra. Siyempre bago yun, check muna natin. Buksan muna natin to. So ayun, ito lang siya guys. Ano to slim type, no? So bale ito hindi ko na magagamit ko. Itong starter kill switch kasi tawag dito guys. Pag hindi mo to pinindot, yan, kailangan mo muna kasi pindutin to bago mo ma-start yung motorcycle mo. Tapos ito yung mga wirings nya. Ilan ba yung wirings nito? 1, 2, 3, 4, 5. May 5 wirings to guys. So bali hindi ko magagamit dito yung tatlo. Ang magagamit ko lang talaga dito yung sa starter kasi meron na akong tawag dito, meron na akong kill switch, no? Kaya hindi ko na magagamit yung tatlo. So ito lang talaga importante sa akin, at saka para may kabit ko na rin tong domino quick throttle, yan. So ayun guys, proceed na tayo sa motorcycle ko. Alright guys, ito na. Tanggalan ko na ulit siya ng ng cowling. Yan yung cover nya. Binaklas ko na kasi para mabilis, hindi ko na pinakita sa inyo. Ito yung stock switch. Yan. Ito yung stock switch natin. Starter switch. Tapos ito yung throttle. Ito yung papalitan natin. So ayan. Bali, ang problema dito ito. Kasi sinasabi ko naman sa inyo na ayun nga, hindi naman ako professional, no? At binabase ko lang to sa aking mga kahit papaano nalalaman kasi tawag dito, kung mapapansin nyo, ayan, ang pinaiiral ko na lang dito common sense guys. Wala naman akong alam sa mga wirings, at sinusundan ko lang kung ano yung mga nakikita ko. So ayun, ina-apply ko na lang din. So dito malalaman nyo kasi guys, hindi ko masyadong may pakita sa inyo. Ayan, meron siyang wire. Ayan, kung makikita nyo, ito yung pindutan ng starter switch. Ayan. Tapos yung dalawang wire, ito nakikita nyo, meron siyang kulay na yellow green. Ayan, may linya siya na green tapos yellow. Pasensya na kayo guys i-correct nyo na lang ako kasi colorblind ako kung hindi ko ma-figure out kung yellow ba to or orange. Tapos meron siyang solid green ito. Yan. Hindi ko rin masabi kung green ba to o brown. Pasensya na kayo guys kasi talagang colorblind ako noon pa man. So ayun, itong dalawang wire lang na to ang hahanapin natin. So ang mangyayari, aalisin ko to sa balot, ikakat ko na lang to. Ayoko naman siyang ikat mismo dito kasi baka pagdating ng oras kailangan ko rin gamitin tong stock. Para ang mangyayari, dito na lang ako magkakat sa gitna. Okay? So ayun, hanapin ko lang. Against the light pa. Dali lang guys
pa ako isang bagay na nalimutan. Ang aking electrical tape. Nalimutan ko pa yung aking electrical tape. Ito na siya guys, nabalatan ko na. So ito, tatalupan lang muna natin. Guys, itong ginagawa ko, ano to DIY to Huwag nyo akong gagayahin kung talagang wala kayong idea. Do it at your own risk, ika nga. Ayan. Kaya ako lang to naman binabalatan kasi ite-testing ko siya. Ayan. Ibang klase kasi pagkakagawa ni Honda. Ang ganda ng mga wire nyo. Titigas. So ito na guys, nabalatan ko na yan. Mapapansin nyo, ito yung wire na papunta ng starter switch, no? Testing natin yung yung tawag dito, yung switch natin, yung wire ng switch ito na binili. So bali yan, tinalupan ko na siya. Ayon sa aking sa aking pagkakaalam, alam ko ayun na nga, gulo ko, no? Pasensya na kayo guys Sabi nila, kahit magkabaliktad ang kabit nitong dalawa, okay lang. So testing natin kung totoo nga yung sinasabi nila. Una, yung black, lagay ko sa green or brown ba to, ewan ko. Okay. Lagyan natin dyan. Ngayon magkakaalaman kung talagang totoo nga na kahit magkabaliktad yan, walang problema. Tapos itong orange ba to? Tama, orange. Ilagay dito sa yellow na may lining na green na manipis. Yan. So ayan nakakabit na. Diyan, tignan natin. Mag-i-start. Yan, sinusi ko na, inon ko na, tapos pindutin natin siya. So ayun guys, nag-start siya. Pinagkabit ko yung dalawa. So aalisin ulit natin. Pagpapalitin naman natin siya. Okay. Itong orange. Yan. So itong orange na galing dito sa starter switch na binili ko, no? Ikabit naman natin dito sa solid brown or green ba to. Yan. Palitin natin siya. Tapos ito dito naman sa may yung black, dito naman sa may yellow green. Yan. Okay. So ito na. Start natin. Tingnan natin. Oo nga guys, totoo. So legit. So yun lang guys, at ko na to, tawag dito, i-fix ko na. Buti na lang at mayroong extrang electrical tape si kuya kasi wala kami sa bahay ngayon So ayun, ang mangyayari pala, bago ko pala balutan to, ikakat ko na tong wire na to, yung galing sa mismong stock, para maihiwalay ko na yung stock na starter switch. Yan. Pero may isa pa akong problema guys. Isa pa pang problema,
ba yun sa ko pang problema. Kasi mas maganda talagang gumawa pag nasa bahay ka eh. Kasi lahat ng gamit nandoon eh. Ayan. Tigas. Ayun. Alright. Yun pala yung isa kong problema guys. Wala akong dalang cable tie. Right ever, iano ko na lang siya. Cable tie ko dyan sa may handlebar. Para kahit pa paano maayos siya tingnan. Kasi itong nabili kong starter switch ay mahaba yung wire niya. Ayun haba Ayan, babalutan ko na lang to ng electrical tape. So yun na nga guys, tapos na na-install ko na lahat. Yung throttle, quick throttle natin, tapos yung tawag dito, starter switch, slim type. At kung mapapansin nyo nga pala guys, dalawa yung cable ng click dito, isang reverse at saka tong nasa yung sa mismong throttle niya pag pinihit mo siya. So pag nagkabit kayo nito, nag-install kayo ng ganitong klaseng quick throttle ng Domino, isa na lang talaga magagamit nyo. Ito. Kasi may sarili siyang stopper dito sa loob. Kasi yung reverse cable, kumbaga parang kumbaga parang stopper 'yon nung stock na throttle. Yung gamit ko pala na na ring dito sa loob, yung color white kasi tatlo 'yun green, red at saka white. Yung dalawa wala kasi siyang kuntil. Kumbaga yung kuntil na yun yung para siyang yung mayroon siyang nakausli sa gilid para bumangga dito sa sa screw. Ayan, kung nakikita niyo tong screw na to. Ayan. Diyan siya bumabangga para umi-stop, hindi siya umikot ng diretso pa kanan. Okay? So yun lang guys at sa mga newbie pala na gusto kabit nito o mag-install, panoorin nyo lang tong video ko para kahit papaano makakuha kayo ng idea. Yung isa nga palang cable, kung may magtatanong kung saan ko nilagay, itinago ko lang siya dito guys sa loob. Nandito lang siya sa loob, ibinend ko lang siya. So may balak nga ako na hugutin yun kaso ang problema, magbabaklas na naman ako dito sa harap kasi papunta yun dito sa papunta yun dito sa ilalim yan, medyo mahaba yun. Kaya yun, hassle ako. Ito. Yan dalawang yan. Yan yun. So, kaya ginawa ko, binend ko na lang siya guys. Yan. So, sa pag naman, sa quick throttle na to, masasabi ko okay naman siya. Sana tumagal lang. Maganda nga yung niya, maganda yung response niya. So, yun lang guys tatapusin ko na tong vlog ko. So sana kahit paano nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano. Sana nakatulong sa mga newbie na gustong mag-install nito dito sa Honda Click nila. So paano? At hanggang dito na lang. At kung bago lang kayo sa channel ko, kung ngayon nyo lang napanood tong video na to, please comment, like, and subscribe. Then comment na rin kayo guys kung ano bang gusto nyo ikabit natin dito sa Honda Click ko, or kung may mga tanong kayo, okay? So sa mga nagtanong pala sa akin noon, pasensya na po kayo kung late ko na nasasagot kasi tawag dito, busy tayo palagi. So yun lang guys papaalam na ako. Always ride safe and peace out.